Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. Unahin nating pag-usapan ang tungkol dito sa single ni Karen Aistrup na Tibok Heto na ba yun, na kung saan ay talaga naman pong namamayagpag sa stream. Sabi nga po ni Karen, continue to stream Tibok Heto na ba yun? Ayan po yung link, your votes is very much appreciated. Salamat po, love you all. So pangalawa po ang Tibok Heto na ba yun? So parang nung nakaraan, nangunguna po itong kay Karen. Tapos naging pangalawa na lang. Kaya continue streaming Tibok Heto na ba yun para masuportahan natin si Karen. Samantalang isang Itbulaga host binatikos dahil sa kanyang lahi. Sabi nga dito, Yunyul Kim is a EV Forinoy Grand Winner. He can sing and dance, of course. He studied here in Philippines and worked like event translator and modeling. Experiences that help him adapt to Filipino culture. Hindi naman siguro masama kung marunong tayong magpakumbaba at tumanggap ng mga dayuhang kagaya niya. Yan po ang sinabi ng admin para depensahan si Yunyul Kim sa bumabatikos at sa kritiko po nito. Sabi kasi dito, bakit pilit pinapasikat yung dayuhan na yan sa EB? Mas may magagaling pa kaysa dyan kay Yul na yan. Komo ba dahil gwapo lang, wala namang talent, and maganda boses, hindi marunong mag-host? Puro lang pa-cute. So grabe naman sila kay Yunyul Kim. Hindi porket ibang lahi ni Yunyul Kim, dapat ginaganto natin. Ito, 'di ba? Ibang lahi niya pero mas ginusto niya pong matutunan ang lengguwahe ng Pilipino at makisama sa kultura po natin. Yun yung maganda doon. Kaya anong problema ng mga bashers na to kay Yunyul Kim kung siya po ay nasa Itbulaga at nabigyan po siya ng tsansa? Actually, pit na pit talaga si Yunyul Kim dito sa Itbulaga kasi nakakabasa siya ng Tagalog, nakakapagsalita siya ng Tagalog, nakakakanta po siya ng Tagalog. Kaya sa mga bashers dyan, please lang po mga bashers. Sana naman po manahimik na tayo at maging mabuti na lang tayo sa ating kapwa kay anong lahi man yan. Libre lang po maging mabuti. Kaya sana po mga kadabarkads, ibigay naman natin yon sa taong karapat dapat bigyan ito. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kadabarkads itong good news para po sa mga singing queens natin na kung saan makakasama nga po at makikita natin sila sa live ng Itbulaga ngayong araw po yan ng Miyerkules. Kahapon kasi nag-post po si S. Eugene ng See You Tomorrow mga kadabarkads at magkakasama at kompleto nga po sila. Talaga namang puspusan po ang pagre-rehearse nila mga kadabarkads. Talagang pinaghandaan po nila ito. And alam nyo po, kanina, maaga pa lang, nasa Itbulaga studio na si SQ Jean. Sobrang excited niya. And also, andyan na din po si SQ Casey. Puspusan na po yung kanilang paghahanda para muli nating makita sila sa entablado ng Itbulaga. Samantalang next topic naman tayo, para naman po ito sa mga supporters ni Jerome Ibardome ng mga Jeromantics. So meron tayong good news para kay Jerome Ibardome sa project niya po international. So magkakaroon po siya ng parang concert dito po yan sa Canada. So Canada Tour, Toronto Pavilion, June 6, 2026, 7 p.m., 190 Railside Road, North York on M3A 1A3. Yan po yung number na pwede nyo pong kontakin. And also sa mga sponsorship po mga kadabarkads, pwede nyo pong kontakin itong mga number na andi dito. For ticket and sponsorship, please contact Ana. Yan po yung number mga kadabarkads. So ito na po yung simula mga kadabarkads dahil si Jerome po ay merong Canada Tour. And also, hindi lang po yan. Hindi lang po Canada Tour. Dahil meron din po tayong nabasa na after po ng Canada Tour, isasabay or isusunod po nila
ang Las Vegas. Sabi po ng isang netizen, sabi niya nung January 14 sa akin, abangan ko siya dito sa Las Vegas. Kaya after Canada concert, kasunod marahil ang Las Vegas concert ng Kolotsky, Jerome Ibardome. So grabe yun. Canada, tapos Las Vegas naman. Grabe mga kadabarkads, no? Talagang superstar na ang ating Jerome Ibardome at nakakataba ng puso dahil kahit hindi po natin siya nakikita sa Itbulaga, meron naman po siyang outside project na talaga namang ine-enjoy ng mga fans. 'Di ba? Kahit wala siya sa Itbulaga, pwede silang pumunta kung saan may concert si Jerome Ibardome. So, ganyan po siguro talaga pag hindi po pumirma ng kontrata, parang freelance ka lang, kung ano po yung desisyon nyo, wala pong magmamando, wala pong mangingialam, hindi po ba? Kaya nga sabi ko, respeto natin kung ano man po yung desisyon ni Jerome Ibardome, basta kung saan siya sisikat at kung saan mas makakabuti sa kanya, doon din tayo at suportahan lang natin siya. Okay? Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin ang tungkol naman dito sa Itbulaga at sa katapatan po nito na programa. Sabi kasi dito sa post ng Telenews, kapamilya viewers tuluyan ang iniwan na ang GMA sa It's Showtime, Itbulaga ng TV5, wagi sa single channel. GMA ikakasa na kaya ang bagong noontime show nito? Naubos na at iniwan na ng mga kapamilya viewers ang panonood ng It's Showtime sa GMA. Kaya naman sobrang bagsak ang ratings nito sa single channel, particular sa GMA na may widest reach pa. Wagi naman ang Itbulaga TV5 dahil makailang beses nitong natalo ang It's Showtime sa GMA at mas maraming araw nga nitong buwan ng Enero ay panalo ang longest running noontime show Itbulaga. Mababasa ang ratings sa ating previous post at post ng ibang Facebook pages bilang patunay. Samantalang patuloy sa pagtaas ang registrants ng Willionaire ng Will TV Channel 10 sa Signal TV. Dumarami na rin ang mga nanonood nito sa tanghalian. Iisa lamang ibig sabihin niyan ang paglipat ng mga kapamilya viewers sa A2C at maging sa bago nilang inuupahang All TV. Kapag natuloy ang ganyang trend ay maaari hindi na kailangan pa ng ABS-CBN na umupa at magbayad ng block time fees nito sa GMA at marami na ring sabihin ng ABS-CBN na kahit hindi sila i-renew ng GMA ay mas pabor pa sa kanila dahil maaring dagdag gastusin lamang ang kanilang pag-ere sa GMA. Kaya naman maaring tama ang ating naririnig din na desidido na ang GMA na mag-produce at magkaroon ng sariling noontime show dahil maaring ilang buwan mula ngayon ay fully migrated na ang mga kapamilya viewers sa A2C at All TV pagdating sa Free TV. So kung ganun man nga po ang mangyari mga kadabarkads, talaga namang mapipilitan pong gumawa ng sariling noontime show ang GMA Network. So kayo ba, anong pulso po ninyo dito mga kadabarkads? Please comment down below and syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe.